Tayo po ay Pilipino. Magkaisa po tayong lahat. Suportahan natin si President Bongbong Marcos. Ang laban po natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Sir, sa tingin niyo po ba sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, may pag-asa pa bang mabawi yung mga teritoryo ng Pilipinas na tinamkam ng China katulad po ng Scarborough Shoal? Well, una sa lahat, we really need to appreciate the efforts and the commitment of President Bongbong Marcos at what he said during his first State of the Nation address, that he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power, is something na talagang kumbaga ginagawa niya talaga. He never really gets tired in bringing the issue of the West Philippine Sea every time na bumibisita siya sa other countries, for us to be able to strengthen and receive the support of the international community in the West Philippine Sea. Kung ang tanong natin, sa administrasyon bang ito by 2028 is we're going to be able to have the total and effective control of Bajo de Masinloc in 2028? Kung ako ang tatanungin mo, sir, personally, I wish na sana mangyari ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. But then again, ang issue ng laban na to is not just going to be decided by the Philippine government. We still need to consider kung China would really be able to give way for the Philippines para okupahan at siguraduhin meron pa rin tayong control dito sa Bajo de Masinloc. But for us, that's our main objective. Kung hindi man natin makuha ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang objective ng transparency strategy, because we understand that our fight for the West Philippine Sea is a long game, it will definitely go beyond sa pamumuno ng ating Pangulong Marcos until 2028. The objective of this transparency strategy is to make sure na ang mga kababayan nating Pilipino will be informed about what's really at stake in the West Philippine Sea. Para sa susunod na eleksyon ng 2028, malaman ng mga Pilipino kung ano ang kahalagahan natin ng laban ng West Philippine Sea. And to make sure na ang susunod na kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos by 2028 ay hindi Pangulo na magkakaroon uli ng another secret agreement na Pangulo na hindi mas pipiliing mapalapit sa China, kundi isang Pangulo na itutuloy ang paniniwala ng ating mabutihing Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea, ito ay para sa Pilipinas. Sir, gaano po ba katotoo, sir, na kasi marami pong nagsasabi na kaya gano'n na lamang nila protektahan po itong West Philippine Sea dahil may angkinyangan daw po? Well, the West Philippine Sea is not just limited to the oil deposits. Ang mga kababayan natin, mga isda, can attest. Ito ay maraming yamang dagat, lalo na sa fisheries. Not just the oil reserve. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, our West Philippine Sea is not just about our fight for exclusive economic zone or territorial issue. Ang issue natin sa West Philippine Sea, naka-anchor din dito ang food security natin bilang Pilipino. Maraming pangisdaan na huli na pinapakinabangan natin dito sa Luzon ay nanggaling sa West Philippine Sea. Secondly, is yung energy security. Alam naman natin, paulit-ulit na rin binanggit ito ni Associate Justice Antonio Carpio na it's about time that we need to have another oil exploration na magiging successful dahil it's just a matter of time na madideplete na ang Malampaya oil field na siya namang pangunahing sumusuporta ng kailangan natin sa elektrisidad. So these are the two primary resources na kailangan natin dito. But then again, hindi lang ito natin pinapaglaban dahil dito sa yaman na to. Ipinaglalaban natin ito dahil ito ay talagang para sa Pilipino, supported by the United Nations Convention of the Law of the Sea, kung saan sinasabi, from your coastline extended 200 nautical miles will be your exclusive economic zone
At ang coastal state na may na napapaloob dito ay merong sovereign rights to exploit and explore these resources para sa kanyang bayan. So ito ang isang pinakapangunahing dahilan natin dito. It's about our fight for our sovereign rights to say na itong yaman ito ay para sa Pilipino. Yung pong joint exercises natin with the American, with other countries, how is it affecting yung pagdating po sa ating capability and sa moral na rin po ng ating mga troops? Well, for the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine Coast Guard, ang mga ganitong engagement natin with foreign countries is a clear indication na more countries are standing up against China, that more countries are supporting our efforts to assert our position in the West Philippine Sea. The mere fact na hindi lang Estados Unidos, hindi lang Australia or even Japan ang nagbibigay ng statement to criticize and condemn Chinese aggressive action, mas nakakataba ito ng puso para sa Armed Forces of the Philippines and sa Philippine Coast Guard. Secondly, itong mga exercises na to allows our military and Coast Guard to coordinate and to have a much more smooth, harmonized relationship with their counterparts. Particularly the US Navy and among other countries na magjo-join dito sa Balikatan. Ang usual na tanong ng mga kabataang Pilipino at ng mga kababayan natin, ano ang magagawa nila para sa West Philippine Sea? Una sa lahat, ipa-flag ko lang, meron tayong takbo para sa West Philippine Sea. So kung ikaw ay kabataan na libre ka naman sa July 7 at ikaw ay healthy-healthyhan, pwede kang mag-signify and then you join this advocacy run na inorganize ni Ram Rio, ni Coach Rio. This will be held here in Manila, also in Visayas and Mindanao. This is a trilogy run. Ang advocacy nito ay palawakin ang impormasyon sa West Philippine Sea and of course to combat disinformation. Secondly, to talk about disinformation. Alam naman natin ang mga kabataang Pilipino, lahat yata ng social media platforms meron sila. No? So, at the comfort of your homes, kung tingin nyo, hindi pa kayo handang mag-join ng Armed Forces of the Philippines or ng Philippine Coast Guard or hindi pa kayo handang tumakbo para sa West Philippine Sea, habang nagpi-Facebook kayo or nag-X or nag-Instagram, alam naman nating lahat na dadaan sa news feed nyo etong mga trolls na to, mga fake news information na to. Please care to comment. No? Imagine kung ang mga kabataang Pilipino ay i-call out etong mga trolls na to at mga fake news purveyors na to. Eh di mas magiging effective tayo. It is unfortunate na may mga Pilipino na hindi masyadong nakakuha ng tamang impormasyon na nasisway etong mga trolls na to. Kung ikaw, kabataang Pilipino, and you are well aware of what's the effort of the government, I would like to request to all the youth na gawin nyo tong patriotic duty. Please care to comment, call out those fake news trolls para hindi na sila maka-impluwensya ng mga tamang Pilipino. Again, our transparency requires the factual narrative para hindi masway ng People's Republic of China ang ating mga kababayan. Our president deserves to be supported by one nation. So, with the right information, tingin ko, we're going to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayan.